have your attention, please? The race starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Come on everybody, this will be a party. Buckle up, grab a friend, jump on in. It's a celebration filled with revelation. Buckle up, grab a friend, jump on in. Everywhere we travel shows us more of who God is. As we learn to trust God's word, we find out how to live. Let's take a road trip. God knows where we're going. Leading us to a place where we find love and grace. Road trip, we're never alone in. The journey will never stop. We're on the road with God. Oh, let's take a road trip. Are we there yet? We are on our way. Are we there yet? We are on our way. Are we there yet? We are on our way. Are we there yet? There yet? Let's take a road trip. God knows where we're going. Leading us to a place where we find love and grace. Road trip, we're never alone in. The journey will never stop. We're on the road with God. Oh, let's take a road trip.
Fire! 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 Hallelujah! Mga kapatid, tumayo po tayo para sa ating opening prayer. Tayo po'y tumayo po. Ama naming nasa langit, maraming salamat Panginoon sa hapong ito, God. Salamat sa kalakasan na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Salamat, O Diyos, ay nang pinagkatiwala ang aming gawain mula sa umpisa hanggang sa matapos, O Diyos. Ikaw, Ama, manguna, banal na Espiritu siyang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na sa oras na ito, Panginoon, Ikaw lamang, Ama, ang mapaburihan. Ikaw lamang, Ama, ang maitaas sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, ang iyong mga banal na Espiritu siyang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Puspusin mo na yung banal na Espiritu ang lahat ng Panginoon ng mga nandito. Salamat sa mga teachers, Panginoon, na dinako mo sa lugar na ito, Panginoon. Lord, sa'yo namin pinagkatiwala ang lahat. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Wow! Wow, grabe. Teacher Rosa, nakikita mo ba? Anong meron dito sa room na to? Kaya nga, parang ang dami nating kasama ngayong araw. Kaya nga eh. Ano bang meron, teacher? Alam ko na. Merong DBBS seminar! Kaya naman pala, pero parang, ano kayang tema ni natin ngayon? Or nila? Base sa pagkakita ko, tignan niyo yung paligid. Merong gas, merong garahe, lahat ng paligid patungkol sa car. Kaya nga parang doon tayo Yun yung tema siguro. Tama. Ang pagkakaalala ko, ang tema natin ngayon ay Ready, Set, On, Fire! Hallelujah! Hallelujah! Hello, teachers! Good afternoon, everyone. Grabe, teacher. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Wow, napakadami. Grabe. Punong-puno yung buong gymnasium ngayon. Sige Buhay po. pa po ba kayo? Okay Ay, pa wala po na. ba kayo dyan? Wala na sumasagot eh. Mukhang Okay pa hindi. po ba tayo? Amen. Mukhang busog na sila sa Jollibee, teacher. Masarap po ba? Nakapag-lunch naman po ang lahat? Amen. Yan. O, paalala lang po wala pong matutulog. Ayan, dahil alam po namin yung oras po na ito ay Yes. tulugan time, siesta time ba? Ika nga, sabi nila, Oo. teacher. Pero para maiwasan natin yung pagkatulog, teacher, magkaroon muna tayo ng energizer. Ayan, gustong-gusto ko yan, teacher. Tara. Sige, Yayain natin yan, sila. inanyahan po namin ang bawat isa na tumayo. Ayan, pwede ba tayong tumayo lahat upang magising ang ating pong Yes mga po. diwa? Tayo po at yung magbabanat ng buto. lakas? Amen. Mag-energizer po tayo mga teachers. Sige po. Yes, Ready sir. na po ba kayo? Yan, Mukhang- pwede po ba ninyo isigaw ang ating tema? 1, 2, 3, go! Ready, Set on fire! Okay, ready na sila. Sige, try natin. Sige po, gayahin lamang po natin ang ating pong nakikita sa Okay, screen. madali lang po ito Ready? Hey, say hi! Hi! Wow! Ayan, sige, itaas niyo yung mga kamay nyo. Yeah, Say mabilis. hi lang. Wow! Wow! Nice! Nice. Let's ride the horse. Ride the ganyan. horse. Ang galing oh. Sige, Oh. talon. Yun, Yung oh. horse daw. Parang totoo dapat. hey. Wala akong, hindi ako nakikita tumatalon dun, oh. Dapat tumatalon. Oh, what's next? Here we go! Point! Point! O, Huwag hindi niyong tusukin yung katabi niyo, ha? Huwag yung katabi, ha? Yan, sige. Point! Yan, magbabanat lang tayo ng buto. Ho! 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 Okay, don't stop. Don't stop. Oh, next tayo, Meron pa. next. Huh, jump! 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 Higher! Jump! Higher! Jump! Higher! Higher! Wow! Galing, oh! Parang nasa video game, ah. Ayan! Ang bigat. Ayan, ang bigat ba? Yeah! Mabigat? Yeah! Okay, next. Okay. Let's feel our heartbeat this time. Arms All only. right, arms! Your right arm! Throw! 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 Chop! Wow! Sige, teacher! Chop! Chop! Galing mag-paint. Wow, very good pala ang ating Switch mga to teachers! left! Ho! Left hand! Pok! Ha! 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 Wow! Very
Very good. Wow, grabe. Sige, try natin yung last. Last na to, ha? Woo! Magbabounce tayo. Bounce your Knees. knees. Gaya natin. Ayan Ano? yung mga trentahin dyan, oh. Oh, kaya natin Yun, yan. no? Sige. Oh. Masakit ba sa tuhod? Ayan! Ski! Ski! May ibababa Wow. pa ata yan. Yeah. Grabe, oh. Sobrang baba Yun, naman. no? yung kay Bababa ate. naman yan. Gising Sige, na gising. tapusin na natin lahat. Okay. Pull! Pull. 1, 2, 3, 4, 5, 3, and 4, and 5. Okay, last! Sabak! Wag yung katabi, ha? Huwag yung katabi! Sige, sabak! 1, 2, 3, 4! Yan, para lang tayo si Manny Pacquiao. Yan! Ayun na, malapit na, teacher! Okay! Wow! Thank you so much, Sige teachers. po, pwede na po tayong makaupo. Ayan, nawa po ay nagising po ang atin pong mga loob. Bumaba po ba yung Alright. Jollibee? Bumaba. Yan. Or lumipad. Okay lang na bumaba, teacher. Wag lang lumipad. Okay, Nako. sige po. Mukhang, sige po. Hinga po muna ng malalim. Inhale. Buga. Ay. Amoy manok. Okay, sige po. Ngayon, magsisimula na po tayo sa ating pong service ngayon. Pero bago po yan, tayo po muna ay makapanood ng isang short video to introduce yung ating pong gagawin po ngayon. Let's watch this video. Amen! Ready, set, on, fire. Nakita niyo po ba yon? Ang atin pong mga nakaraang DBBS. At alam ko po, marami po dito ang naging saksi po ng tagumpay po ng ating seminar taon-taon. And this year, alam ko po magiging tagumpay po o matagumpay po ang ating DBBS. Again, ano po ang atin pong tema? Sabay-sabay nga po nating bigkasin. Ready, set, on, fire. Are you ready? Pwede bang tanungin mo yung katabi mo, are you ready? Anong sagot? Ready naman. Okay, ready naman po tayong lahat. Okay, pag-usapan po natin, ano nga ba ang atin pong tema? Like what we said kanina, ready, set, on fire, or kanina pa pong umaga, pinag-uusapan na po natin yung atin pong tema. So paulit-ulit nyo na pong naririnig ang atin pong tema this year 2026. Pero muli po nating balikan ang ready, set, on fire or ang atin pong tema this year 2026. So bakit nga po ba ready, set, on fire? Siyempre po ang atin pong DBBS ay hango po sa race, pero hindi po lamang sa race dahil gusto po natin dalhin ang atin pong mga estudyante or ating pong mga tuturuan sa most exciting car racing, okay? Pero this time, may kasama po ito. Hindi lamang po ito race or pabilisan. Sabi nga po kanina, hindi lang tungkol sa speed. Pero this time, tungkol po ito sa banal na spirito na nagbibigay ng power. Sabi mo sa katabi mo, power. Power na nanggagaling sa banal na spirito. Okay? Next naman po, ang atin pong or ang atin pong memory verse or Bible verse na matatagpuan po sa Acts chapter 1, verse 8. Gusto po natin i-emphasize o ituro sa atin pong mga estudyante kung paano tayo or paano natin maituturo, paano ba makaka-receive ng banal na spirito ang atin pong mga tuturuan. Hindi lamang po tayo, mga teachers, ang dapat na nakaka-receive ng banal na spirito. Siyempre po, this year, BBS, gusto po natin maranasan din po ng atin pong mga estudyante or ating pong mga tuturuan na makareceive sila ng banal na spirito. Paano nga ba, teacher? Paano po yon? So, magsisimula po sa atin kung paano po nila marireceive po iyon. So, dapat tayo po muna yung makareceive po ng banal na spirito. Nextly po, kanina po nabanggit na po ito, ang ating pong mga affiliation or sino nga po ba tayo or let's get to know each other. Baka po may hindi po kayo kakilala dyan sa katabi ninyo. Pero balikan lamang po natin. First po is our BBS Director. Kanina po marami po akong nakita ng mga BBS Director. Ngayon po ba, sa dami po natin ditong Turbo Believers, meron po ba dito mga BBS Director?
Meron. Wow, thank you so much po. And nextly po is our main teacher. Yung mga main teacher po, tatawagin po pala tayong mga navigator. And by the way, I am Navigator Rose Ann. So, ayan po yon, yung mga main teacher makakatulong po or makakasama po ng atin pong mga BBS director. Sila po yung magsusupport. Siyempre, doon po sa pinaka-leader po natin. Siyempre po, meron po tayong mga assistant teacher. At marami din po ako nakita kaninang mga assistant teacher. And thank you so much. Kung may mga katabi po kayong mga assistant teacher, ayan, sabihin nyo naman po, thank you. Ayan, dahil sila po yung kasakasama po natin sa ating pong mga gagawing DBBS. Siyempre po kung wala po sila, baka mahirapan po tayo. Hindi natin kaya dalhin lahat. Siyempre, kaya tayo may mga assistant teacher, sila yung mga makakatulong sa atin. Hindi natin... Lalo na kapag BBS time, sobrang dami na pong gagawin yan. Kaya mahalaga po na meron tayong assistant teacher. Siyempre, hindi lamang po assistant teacher. Meron din po tayong mga volunteers and other committee na kasama po natin during BBS time. Napakahalaga po na alam po natin kung sino po yung mga kasama po natin. Baka kasi manghila lang tayo ng hindi natin kakilala. So, mga strangers. So, this time, alam po natin and every year, meron po tayong mga ginagawang pangalan. Based po ito sa atin pong tema. Since po ang atin pong tema ay Race or Ready, Set on Fire, kinuha po namin ang atin pong mga pangalan or affiliation doon po sa atin pong tema. Kung kayo rin po ay gagawa, pwede rin po ninyong gawin po iyon. Next po is our students. Who are they? Sino ba ang ating mga tuturuan? Sa ating pong beginners, ang tawag po sa kanila ay mini flames. Wala naman pong naliligaw? Wala naman po siguro. So, ang ating pong mga beginners or mini flames ay nandun po sa second floor. Ayan, sila po yung mga cute na mga bata. O sila po yung tinuturuan yung mga cute na bata. Next po is our Children 1. So, tayo po iyon. Ang dami po nating Children 1 or Turbo Believers. Sinatawag po tayong Turbo Believers. Nextly po is our Children 2 hanggang youth. Ito po ay tinatawag na Rev Up Disciples. Sila po yung nandyan sa court, dun sa may court. So, sila po yon. Sila po yung mga hanggat wala pa pong asawa. Yung mga young people, young adult natin, kayo po ay kabilang sa mga Rev Up Disciple. Hanggat wala pa po kayong asawa, ay welcome na welcome po kayo sa Rev Up Disciple. So, ayan na po, naintindihan po natin. Mahalaga po na malaman po natin ang bawat isa, maging po ang ating pong mga estudyante. Sana po ay hindi nyo po malimutan ang ating pong mga estudyante at ating pong mga kapwa-guro sa darating po na DBBS. So, yun lamang po. Maraming salamat. Again, I am Navigator Rose Ann. Hanggang sa muli. Paalam! Ah! Nagulat pa kayo? Magandang umaga sa inyong lahat, bayan! Ako nga palang inyong news anchor, magbabalita na naglalagablab, nag-aapoy ng mga balita. Live na live ngayon sa lugar ng Grain of Wheat, na kung saan may mga guro na tinatawag na navigator. Sila daw ay magbabahagi patungkol sa room decoration. Ngayon, tignan natin ang kanilang pag-uulat. Let's welcome Navigator Leonard and Navigator Sean. Pasok! Good day, teachers! Ako, si Navigator Sean. At ako naman, si Navigator Leonard. Good day, Navigators, and good day sa inyong mga co-pilots. At ngayon, iuulat namin sa inyo ang aming report about sa Room Decoration Team. Teacher Sean,
ano ba ang decoration team ng ating klase ngayong taon? Ayan, teachers, kung titingin po kayo sa inyong kaliwa, Kaliwa? sa inyo pong kanan, Sa kanan. sa likod at dito po sa harap, mapapansin nyo na ang ating tema ay patungkol sa racing. At hindi lang yun, teachers. Kung may mapapansin po kayo mga apoy, pumapatungkol din po dito ang ating room decoration. Hindi po literal na apoy, kundi fire that comes from the Holy Spirit. Yes, at kung makikita nyo po, ito ay ginawa po namin talagang makukulay upang matingkad po ang kakalabasan ng aming decoration. At ipapakita po sa atin ni Navigator Sean kung paano po namin ito sinimulan mula sa scratch hanggang sa kung ano na po ang nakikita ng bawat isa. Ayan, teachers, samahan nyo kaming tignan at panoorin ang aming PowerPoint o ang nakikita nyo ngayon sa aming projector. As you can see there, teachers, mapapansin nyo yung before ng aming room decoration ay wala po talagang kalaman-laman. At kung mapapansin nyo dyan, wala pang paint, normal lang po siyang sanctuary at hindi po kagaya ng nakikita nyo ngayon. Yes. Pero, Teacher Leonard, paano po kaya yung during? Dahil sa dedication at pagtutulong-tulong ng bawat isa, ito po ay unti-unti naming naganap. Gumamit lamang po kami ng mga karton at papel. Basta anything na recyclable na makikita po natin sa tabi-tabi at pininturahan lamang po namin ito ng makukulay na pintura. And we know naman na kung kaya namin, for sure is kayang-kaya nyo rin. Amen? Tama. Amen. Amen. So panoodin po natin yung video ng ating room decoration team. Late nights, tired eyes, yet we continue. So ayan po, gabi-gabi Step pong by step, nagpupuyat ang ating piece mga by piece, navigators para we po build with purpose. matapos po ang decoration na kung ngayon But ay for inyo pong impact. nakikita. Not for Mga ourselves. teachers, ilang buwan, ilang araw at ilang oras pong pinagpaguran ng ating mga kaguruan ang ganitong klaseng decoration na inyo pong It's nakikita not just a ngayon. place we've Yes, and prepared. syempre, hindi po It's a mawawala moment, ang a life, budget. a story Dapat meron waiting to laging change. budget Because and together, dedication. we create Lagi po yan, something dapat greater. baon ng bawat. Hello teachers! Gusto niyo ba makita ang room decorations ng grades 1 to 4? Andyan sila, nagde-decorate. Tara, samahan niyo ako. Than we've seen before, so we won't stop asking. And I see embers catching fire. What was dead has come alive. We are people, call on your name, call on your name. Set us on fire for your revival, your revival. Your love awakens us to revival, your revival. I got nothing left to lose, 'cause I know you are for me. Ayan po, kung makikita niyo po dyan, ang ginamit po namin pandikit is yung tinatawag po nating gawgaw o yung cornstarch po na niluluto na nilalagyan po ng suka. Ayan, niluluto po siya para lumagkit po na parang nagiging paste. Kasi po, pag siya ay natutuyo sa papel, tumitigas po siya. Gaya po nang nakikita nyo dito sa ating harapan, itong rock po na parang texture na bato talaga, is ganun po yung ginamit namin. Gawgaw and papel po. Yan, tama teacher. Siyempre, sa ganitong klaseng sanctuary, di ba, kailangan natin ng napakalaking budget. Pero, kailangan natin maging resourceful at all time. Di tama, teachers? Yes. At hindi po mawawala dyan yung everyday prayer po na ginagawa bago po mag-decoration. Siyempre, dapat laging may panalangin. Amen. Po, makikita po natin na talagang tulong-tulong po at sama-samang gumagawa ang bawat isang teacher. At ito po ang... Good day, teachers. Ayan, yun na po ang kinalabasan ng aming room decoration. Yung araw-araw at gabi-gabi pagpupuyat. No, yun na po yung naging resulta niya. So worth it naman po dahil we know na lahat po ng ginagawa natin is not in vain. Amen po ba? Amen. Amen. With the Holy Spirit. Kaya teachers, ayan, tignan natin yung naging final result ng ating pong room decoration team.
You're in control as you guide my soul. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, As you can see po, no, mapabata, mapamatanda po, Sa lahat po kalakasan na tulog-tulog. pinagkaloob na sa loob ng mahigit isang buwan na dito. Pag-decorate po, ito po ang resulta po. Maganda po yung paligid. Salamat sa talentong binigay ng Panginoon. Masaya po ako dahil nakakatulong po sa pag-decorate. Oo nga po, kahit na nagpupuyat kami, magdamag, pero salamat sa Panginoon na siya nagbigay sa amin ng kalakasan at masaya po kami, nandyan yung tawanan, masaya kami na ginagawa namin lahat yung aming mga ginagawa dito sa church. Purihin ang Panginoon. Jesus, you're my number one. Simula sa stage hanggang arts and crafts, maganda po lahat. Jesus, you're my number And yan na po yung final result po ng ating room decoration. Ayan po yung nakikita niyo po ngayon. O kung kanina po nakita niyo na white lang siya, plain white. Ngayon po, makulay na po ang result. So yun po ang aming room decoration team. And ikot po, pwede rin po kayong kumopya o kumuha sa Google ng mga references po. Yan, ayan na po yung final. You can see, teachers, kung nakita nyo kanina from scratch, ito po ang kinalabasan ng aming room decoration team. At iyon lamang po ang report para sa ating room decoration Decoration team. team. At kami po ay naniniwala na kung kaya namin or kung kinaya namin is mas kaya nyo po. nyo. Mas kakayanin nyo po. Kailangan lang po natin maging creative. At yun lamang po para sa ating room decoration team. Hanggang sa muli, paalam! Ha! Nag-enjoy ba kayo? Nakita niyo ba yung room decoration nila? Ngayon, salamat sa kanilang dalawa. Sa kabilang banda naman, live na live. Ayon sa mga witnesses, meron na naman dalawang guro na nagbabahagi patungkol naman sa arts and crafts. Alam niyo ba yon? Wala akong kausap. Alam niyo ba yan? Yan. Ngayon, tignan natin ang kanilang pagbabahagi. Let's welcome Navigator Bijin and Navigator Juliana Paso! Fire! 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 Gandang hapon po sa inyo lahat, our teachers! Hello po. At kami po ay masaya dahil muli po namin kayong nakasama sa ating pong DVBS 2026. Yes po, and I hope that everyone is happy and blessed dahil po tayo ngayon ay dadako po sa ating Arts and Crafts from day 1 to day 5. So let's By the go po. way, my name is Navigator Bijin. And my name is Navigator Juliana at your service po. Yes, so umpisahan na natin yan agad-agad, Navigator Jules. Yes po. So, onting briefing lang po or onting explanation lang po sa Arts and Crafts. Arts and Crafts po is simple hands-on activities like drawing, cutting, or coloring that helps the children to understand the lesson better. Para po sa'yo, Navigator Bijin, ano po ang Arts and Crafts? Nako, ang Arts and Crafts po ay isa sa mga nais nating mga guro
kung paano natin mahikayat ang ating po mga estudyante. Napaka-importante po ng ating arts and crafts sa paningin ng ating po mga estudyante. Dahil po dito, nalilinang at mas lalo po nilang nauunawaan kung ano po ang istorya or mga ikinukwento po natin sa ating Biblia. Sa Panginoon, ano? Sige Kaya po. nga po. Sige, umpisahan na natin yan, Navigator Jules. Okay po, let's start po for our Racetrack Story Day 1. Ready na po ba kayo? Naku, tanghaling tapat, kaya ganyan ang kanilang mga mood. Sige po, kapag sinabi ko po naming turbo, ang isisigaw niyo po ay believer. Sige po, 1, 2, 3, go! Turbo! Yung mas malakas pa po, yung rinig ni Jesus. Isa pa po, 1, 2, 3, go! Turbo! Very Wow! good. Ayan po, Gising naman may- pala, may energy na po Navigator. sila. Sige po, Ayan. let's start for our Racetrack Story Day 1, the Day of Pentecost, na makikita po natin sa Acts chapter 2, verses 1 to 4. At naririto po ang ating po mga teachers, navigators, and co-pilots para po ipakita po sa inyo mga sample ng arts and crafts. Wow! Ayan May po. pwede pala yun, no? Bababa Malaki. po sila dyan sa inyo para po makita po ninyo. Uy, iba dyan gusto mag-take out. Mamaya na po yan, mamaya na. Tingnan nyo po muna. And we are sure naman po talaga na kayang-kaya nyo pong gawin yan dahil simple lang naman po yung mga nagawa po namin. And alam ko pong iba po sa inyo ay artist or mga creative ang mga mind sa paggawa po ng arts and crafts. Kaya po, pwede nyo pa po yan pagandahin. Ayan po. Wow! And remember, teachers po, na we don't need to have expensive materials po. Kailangan lang po natin ng creativity at ang pusong willing magturo sa bata. And that's our number 1 goal. Ayan po sila. Ayan, may bangka po tayo sa gitna. Thank you, navigators and co-pilots. Ayan, dumako po tayo sa ating Racetrack Day 2 na may pinamagatang Soul Transform. Bakit nga po, alam na alam po natin yung kwentong ito, no? Napakaganda pong kwento ng Soul's Transformation na makikita po natin sa Acts chapter 9 verses 1 to 19. To present to you the arts and crafts, ayan, ipepresent po ng ating po mga nagagandahan at nagagawa po ang navigators and co-pilots sa inyo po na live na live. Meron po dyang gawa sa mga candle, sa mga fire, torch. Dahil po, nire-relate po dapat natin ang ating po mga gawang arts and crafts based po sa ating pong story Bible or Bible stories. Ano? Ayan, makikita po natin merong makukulay. Dahil naniniwala po tayo mga guro na dapat yung ating po mga arts materials ay makulay sa paningin po ng mga estudyante po natin. Ayan, as you can see, iba't ibang gawa po yan ng ating pong mga navigators and co-pilot. Thank you so much, teachers. Okay, let's proceed po to our Racetrack Story number 3. Peter preaches with fire. Na makikita po natin sa Acts chapter 2 verses 14 to 41. Ayan po. Meron din pong mga sample ang ating pong mga navigators and co-pilots para po sa arts and craft for day 3. Siyempre po, pag gagawa po tayo ng arts and craft, dapat po connected. Sige nga po, gumawa po kayo ng bangka, tapos ang kwento kay Moses. Medyo naman, okay lang. Pero, hindi siya related. David and Goliath, tapos gumawa ka ng bangka. Yun, di ba? Mali po yun. Wow. At number 1 po, kailangan tayo po mga teachers or navigators, kailangan po tayo po ang mas may alam po ng mga story. Hindi po yung bata pa po yung may alam po ng Bible story po natin. Ayan. Saan ba pwedeng gawa yung mga arts and crafts natin, Navigator Jules? Meron po dyan gawa po sa cardboard, meron po dyan gawa po sa colored paper, gamitan lang po natin ng marker, scissors, and syempre po ang ating pong imagination. Wow. Pwede pala. Kayang-kaya nyo po yan. Yes. Dako po tayo sa ating Racetrack Day 4 na may pinamagatang Philip and the Utopian Official na makikita po natin sa Acts chapter 9 verses 1 to 19. At we all know these stories, no, na kung saan ay na-encounter
ni Apostle Philip, ang isang eunuch, kung saan hindi po niya maintindihan yung kanyang binabasa. Ayan, as to present to you our arts and crafts from day 4, ayan po, ipipresent po sa inyo ng ating po mga navigators and co-pilots. Meron po dyan gawang mga scroll, nagawa po sa cardboard, iba't ibang klase ng scroll. At meron din po dyan kung saan pwedeng nagbaptize, binaptismo ni Apostle Philip, ang isang official na ito. Ayan, dapat po talaga totally related po nung ating pong arts and crafts dito po sa ating Bible stories. Ayan, meron po dyan karamihan gawa sa papel. Napakasimple lang po pero talaga pong nakakaagaw atensyon sa mga estudyante po natin. Thank you so much, our navigators and co-pilots. And last but not the least, for our racetrack story number 5, Nehemiah rebuilds the wall na makikita po natin sa Nehemiah chapter 6. Ayan po. They will show you some of the arts and crafts po na pwede po natin gamitin po ulit for our story. Wow, merong mga gawa dyan. Pwede pong maliit or malaki. Ayan po, papakita na po nila. Pasensya na po sa mga medyo malalayo po kasi malalayo po kayo. Hindi po kayo abot. Tingnan nyo na lang po. Ayan. Siyempre po, yung mga yan po ay simple lang po. At alam naman po namin na kaya-kaya nyo po yung gawin. May Ayan gawa po. pala sa Ayan. cardboard, Pwede nyo po no? silang titigan, picturean. Pati po yung mga navigator, pwede nyo yung picturean. Mamaya po, magagamit natin yan sa ating po mga teaching styles. Okay. Ayan na po sila. Thank you so much, navigators and co-pilots. Thank you po. Ayan. Kaya nga po, kung kami po ay nagawa natin yan, ano bang dapat nating dyan, Navigator Jules? Syempre po, meron po kaming iniwan po sa inyo na kataga or pwede pong word of the day po natin. Kung nagawa namin, magagawa nyo rin. Tapikin nyo po yung katabi mo, huy. Kayang-kaya. Kaya mo yan. Oo. Yung mga dyan, mga ganun na yung mga mata, huy. Good morning. Ayan. Kaya po, dyan po natatapos ang ating pong arts and crafts from day 1 to day 5. Muli po, I am Navigator BG. And I'm Navigator Juliana po. Paalam. Ayan. Sige po, let's Thank you do po. our best para sa Panginoon. Nagulat kayo, Salamat, Navigator Juliana, Navigator Bijin. So yun, yung pala yung kanilang room decoration at arts and crafts. Tunay nga na napakagandang makita lahat ng yun. Overtime na ako. Sige, magpapaalam na ako. I am your news anchor. Magandang hapon, Bayern! Ready, set, on fire! Okay, Navigator Jemima, parang feel ko aandap na sila at parang matutulog ng bawat isa. Inaantok na ba ang lahat? Okay, medyo inaantok na. Pero ngayon, gigisingin natin ang ating mga diwa. Tayo ay magpo-fuel up with some games! Jicer and Yes! games. Ano ba tong Ayan. games na to, Teacher Jemima? Ayan, sa ating pong laro ngayong hapon, kakailanganin po namin na 8 na tao, na Yes, 8 na eight po, magpo-volunteer. Siyempre, yung hindi po nahihiya. Yes, and Ayan, kailangan po namin ng 8 at hahatiin po namin kayo sa dalawang team na Team A and Team B. okay, isang person lang po Sige, per lapit church. na po kayo. Isang person lang po per Lalapit na church. yan. Okay po. 1 person per church po and we need 8 participants. Okay? Mauuna po nasa unahan na 8 na tao. Yes, so sige po. Helera po tayo dito. 8 ilan person, na 1 person per church. Okay po? Sige po, dikit-dikit po tayo dito. Hahatiin po sa 4. Okay. 4. Okay po, okay na. Kompleto na po. And
Ano ba tong laro na to, Navigator Jemima? Ayan, ang tinatawag po na laro nito ay 4 letters, 1 One word. word, So yes. ano ba yung mechanics neto, Navigator Leonard? So para po sa mechanics ng laro na ito, nakikita niyo po yung sinasabit po sa inyong letters ng ating mga navigators and co-pilot. May mga tanong po kaming itatanong sa inyo. And using that letters po, kailangan nyong masagot yung tanong. And take note po, pwede pong nakaharap or pwedeng nakatalikod. As long as mabubuo nyo po yung word o tama po yung sagot ng bawat isa. So, ready na po ba ang bawat isa? Sige nga po, pwede po bang marinig ng malakas na fire! Fire! Okay, so mukhang ready na ang bawat Ayan, isa. pabilisan po to Ayan, mukhang ready na sila, Navigator Okay Leonard. po, ready na? Ayan, for Okay. our first question. A competition of speed. Okay, Oh, ano daw sige. po ang tawag doon? Competition of speed in 3, 2, 1, go! Okay. Okay. At okay po, pag natapos po or nabuo nyo na po yung word, sisigaw po kayo ng malakas na fire. Okay po? O sige po. Team A po ang unang nakasagot. Okay, ano pong sagot nila? Okay, race po. And it is correct. So, dako po tayo sa ating second question. So, for our second question po, in Christianity, often symbolized by flames at Pentecost. Ano daw po ang tawag doon in 3, 2, 1, go! Sige po. Ano po ang tawag doon? Flame. Huwag niyo po Ano po ang kalimutang tawag doon? sumigaw. Sigaw po ng malakas na. Fire! Sige po. Sige. Okay po. nauna na yung Team Nauna A. na naman ang Team A. So, ano yung Okay po. sagot? Ano po yung sagot? Ano? Fire! Fire ba? Fire ba? Fire? Yes! Fire na! Okay. Team Ayan. A got 2 points. At last points na lang po, makakahabol po kaya ang Team B. Kung May kita makukuha po natin ng Team yan. A, panalo na po ang Team A. Yes. So, for our next question, Teacher Jemima, For our third question, a feeling when you're scared. ano daw po yun? In 3, 2, 1, go! Okay, ano po yun? Feeling Team scared. A! Ano po Ano yun? po yung sagot? Fear! Fear! Fear ba? Fear po ba? Yes! Yes! Okay. Panalo po ang Team A. And andyan po yung Kunin- prize nyo. Yes, you can claim your prize na po. Maraming salamat po sa bawat isa. I hope na gising po ang dugo or ang apoy ng bawat isa. And yun lamang po. Maraming salamat at paalam! Amen. Praise the Lord. Pwede po ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Hallelujah! Turbo! Fire. Ba't may narinig ang fire? Turbo! Believers. Yan. Minsan pa magandang hapon po sa ating pong lahat, sa mga co-pilots, navigators, and chief racers. Magandang hapon po. Ngayon po tayo po ay muli ay mag-aaral po ng ating pong panibagong aralin. So, ngayon po, I will going to share yung mga pwede po nating gawin kapag tayo po ay magko-conduct ng ating pong DVBS in our churches. So, sino po dito ang nagko-conduct ng one day DVBS? Meron po ba? 3 days. Wow, okay. Meron pong madami-dami rin po. 5 days. 7 days. Mas mataas pa doon. Ano yung iba? Anong ilang day kayo? 1 year? 1 o 2? Ilan po yan? 2 weeks? Po? 2 days. Oh, okay. So, sino po dito ang pinakamadaming day? Madaming days mag-VBS? Meron po bang umaabot po ng buwan? Wala po? Okay, sige po. So ngayon po, I'm here to guide you kapag kayo po ay gagawa po ng inyong pong DVBS sa inyong pong mga churches. So, pag tumingin po kayo doon sa kanan po ninyo, those are the stories, no? Yan po yung lesson overview po natin na magiging guide po natin kapag tayo po ay magkakaroon ng DVBS. So, are you all ready? Okay, sige po. Let's start po yung ating pong lesson overview. Starting line, VBS lessons in a nutshell.
So let's proceed sa ating pong day number 1. Racetrack number 1. With the title, Ready, Be Fueled Up. At ang ating pong track story na may kita po natin sa ating pong day 1 is the story of the day of the Pentecost. Yan. So may kita po natin dyan sa projector. Sige po, paki-next. Yan po yung ating pong racetrack number 1, the day of the Pentecost. The fuel truth, the Holy Spirit fills us with power. Alam naman po natin, bago po tayo humayo, bago po tayo magbigay or mag-share ng Word of God, kinakailangan po, tayo po ay merong Holy Spirit. No? Tayo po ay filled with the Holy Spirit. And our power boost, memory verse ay matatagpuan po natin sa book of Ephesians chapter 5 verse 18b. At ang ating pong mga guro ay mag-share, magbibigay po ng memory verse and action. Pwede po kayong mag-take ng video para po magamit po ninyo ito at magaya. Sige po, for our memory verse and action, let us welcome our navigators and co-pilots. Wow! Amen. Thank you so much, our navigators and co-pilots. Be filled with the Holy Spirit. So that is our racetrack number 1. Let us proceed po sa ating pong pangalawa, racetrack number 2, with the title, Set, Be Tuned Up. And the story na related po dito sa ating pong day 2 is the story of Saul's transformation. Sino po nakakilala kay Saul? Sino po? Yan, ngayon po, ang pangalan niya ay Paul, no? Because of God's power, a life is transformed. Katulad po ni Saul. And the fuel truth, the Holy Spirit helps us grow and stay on the right track. Our power boost memory verse ay matatagpuan po natin sa Ezekiel chapter 36 verse 26. And once again, to give us a memory verse and action, let us welcome our navigators and co-pilots. Day 2! Amen. Thank you so much, our navigators and co-pilot. God will give us a new heart and put a new spirit in us. Kailangan lang po natin ma-filled with the Holy Spirit. So yun po yung ating pong racetrack number 2. Sige po, proceed po tayo sa ating pong day 3, our racetrack number 3 with the title, On Fire, Be Fired Up to Share Jesus. The track story po na related po dito is the story of Peter Preaches with Fire. Our fuel truth, the Holy Spirit gives us boldness. No? And our memory verse power boost ay matatagpuan po natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. And again, to give us memory verse and action for our day 3, let's welcome our navigators and co-pilots. Amen. Thank you so much, our navigators and co-pilot. God will give us a spirit not of fear.
not of doubt, hindi daw po takot, hindi po pagdududa sa sarili, kundi spirit of power. Pwede po ba natin sigaw? Power! Power, no? Yun po ang ating pong racetrack number 3. Let us proceed on our racetrack number 4. Sige po. The title po sa ating pong racetrack number 4 is The Revival Ride, Spread God's Love Everywhere. So this is the time where we can share God's love sa ating pong mga kapwa, sa ating pong mga friends and family. Our track story po is the story of Philip and the Ethiopian official. Our fuel truth, the Holy Spirit sends us out to help and bless others. So isa po sa purpose po natin bilang pong mga guro, no, ay tumulong sa ating pong mga estudyante to bless and serve others. Ating pong Power Boost Memory Verse and Action ay matatagpuan po natin sa Book of Isaiah chapter 6 verse 8. And to give us memory verse and action, let us welcome our navigators and co-pilots. Wow! Hallelujah! Amen. Pwede po ba natin palakpakan ang ating po mga navigators and co-pilots? No, nawa, meron po tayong ganung puso. No, Lord, here am I. Lord, narito po ako. Send me, no? So, nawa, meron po tayong ganyang puso po na handang magpagamit sa ating pong Panginoon Diyos. Dako po tayo sa ating pong panghuli. Our day 5, racetrack number 5. Our title is Finish Strong. The Holy Spirit helps us to keep going. Kumbaga mga teachers, ito na po yung finish line. This is the time na mapupuntahan na po natin yung ating pong paroroonan. Our track story is the story of Nehemiah rebuilds the wall. Our fuel truth, the Holy Spirit gives us strength, focus, and perseverance. Our power boost ay matatagpuan po natin sa book of Hebrews chapter 12 verse 1. And lastly, to give us final memory verse and action, let us welcome once again our navigators and co-pilots. Amen. Thank you so much, navigators and co-pilots. So ating pong racetrack number 5 ay nagpapaalala po sa atin na kapag kayo po ay nasa journey, kasama ang Panginoon, nawa wala po sa ating sumuko. No? Tayo po ay magpatuloy. Tingin lang yung ating mata sa ating Panginoon because God will give us strength, focus, and perseverance. So those are the stories po na pwede po nating gamitin sa ating pong DVBS kapag tayo po ay magko-conduct. So again, mga teachers, ito pong lesson overview na to ay guide lamang po para sa inyo pong DVBS, sa inyo pong mga churches. No, yung inyo pong mga nakitang memory verse, yung mga stories, fuel truth, ay pwede po ninyong gawin po lahat ng iyan. So syempre, bilang mga teachers, nasa sa inyo rin po kung paano nyo pa po mas mapapa-improve at mas mapapaganda ang inyo pong DVBS. So I hope meron po tayong natutunan sa hapon pong ito. Once again, I am Navigator Elijah. Maraming pong salamat at paalam!
Magandang hapon sa inyo lahat. Hello? Wala akong kausap dito. Hello? Dito sa kabila. Hello? Masakit na ang aking likod. Yung video kanina, napanood niyo ba? Ayun ang aking ginagawa nung kabataan ko pa. Ngayon, nakikita nyo, ako ay mahilig sa mga sasakyan. Ano nga ulit? Tama! Ako ay mahilig sa mga sasakyan. Pero, ngayon, ako ay matanda na. At hindi ko na kayang magkumpuni o gumawa ng mga magagara at mga magagandang sasakyan. Gayon na rin sa mga iba pang mga sasakyan. Pero, meron akong dalawang apo. Nakita niyo ba sila? Nakita niyo? Hindi. Nasaan na naman kaya yung mga dalawa kong apo? Mga apo! Nasaan ba kayo? Lola! Ayan! Teka lang! Wala silang energy! 1, 2, 3, go! Lolo! Wala silang energy! Hey! Masang mga tuto na lo! Lo! Bago daw, Lolo! Lolo, alam mo ba? May kukwento ako sa inyo. Kanina kasi, habang naggagala kami ni Jingles, may nakita po kami magagandang sasakyan doon. Sasakyan! Opo! Wow! Lolo, hindi naman po yun yung normal na sasakyan na nakikita namin kasi yung nakikita po namin doon, alam niyo po ba yung sports car po? Sports car? Opo! Alam ko yun! Magagagara ng sasakyan. Yun yung mga ginagamit sa mga pangkarera. Ano nga ulit? Pangkarera. Tama! Yun ang mga ginagamit sa mga pangkarera. Lolo, di ba sabi niyo po dati, gumagawa po kayo ng sasakyan tapos may alam po kayo sa mga sasakyan? Oo, tama. Lolo, can you help us? Oo naman po. Ayos sa yung mga katanungan. Siyempre, pag gusto mo marunong ka sa mga sasakyan, hindi mo ito mapapagana kung wala itong gasolina. Tama! Gasolina. Yun ang kailangan para tumakbo ang sasakyan. Ayun ang pinakapangunahing kailangan. Teka lang, may naalala ko eh. Medyo ulyanin na kasi ang lolo nyo. Meron nga pala ako ditong business. Papakita ko sa inyo. Ayun. Dito, Ano to? ito yung aking gasolinahan. Siyempre, bilang Kristiyano, inahalin tulad ko ang pangalan sa mga salita patungkol sa ating Panginoon. Hindi lang kung gas ang kailangan, siyempre, kailangan din meron ding gospel nagbabahagi habang nagkakarga ng gasolina. Gospel? Galing mo dun, Lolo, ha? Ngayon, meron akong istorya na patungkol sa iyong katanungan na po na pwedeng makatulong sa iyo. Panoorin ninyo ito. Isang araw, sama-sama tumanawin. Bip, 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 aming nakita. Apoy na biglang bumaba. What? Biglang bumaba? Alam ko. Naiisip ko yung Ah, naiisip niyo. ang ganda. Pero, tawang-tawa, Bel. Hindi niyo ba ako nakikilala? Sino ako, kuya? Mrs. Hindi ako si Gasi. Teacher niyo ako ngayon. Naalala niyo po ba yung mga teacher niyo? College days, bibigay ng 5. Ako yun. Bibigyan ko ngayon, bigyan ko kayo ngayon ng 2. My name is Ma'am. No. My name is Ma'am Sarah. You know her? That's my cousin. You know,
We're rich. Charot. Para ayoko nang maingay sa aking klase. Kahit mga magaganda at gwapo kayo, hindi sa akin pwede yan. Face card? No. Kailangan mabait kayo at tahimik. May favorite student ako, ang pangalan ay Bornok. Gusto niyo ba makilala si Bornok? Sige. Asa na pala yun? Naiinitan ako, yung cream sa kilay ko natatanggal. Asa na ba siya? Bornok? Tingnan mo, wala ka pang mic. Kumuha ka ng mic. Laki-laki na itong pamalo ko, di ba kayo natatakot? Galing pa to. Sorry, teacher. May kinuha pa kasi ako sa bahay namin eh. Ano ba yan? Lagot na naman ako dito. Ang pangit na nito. Tingnan mo. Ay, sorry. Ang tagal-tagal mo? Dalawa ba yung gamot na pinapadala ko? Opo. Yan. Si Bruno kasi may sakit. Teacher. Eh! Sige. 99. Thank you, teacher. Charot. Andito na, teacher. Dala kong gamot. Ba, kasi na naman anong mangyari Very good. sa akin. Okay. Let's start na kasi marami pa akong ginagawa. Busy ako. Asan na yung libro? Mag-aaral na Teacher, tayo. dala ko yung libro for ko. our day. Wait lang, Ayan. bumuksan ko. Ay, baliktad. Ang liit! So little. Oh, Ang liit. maliit pa to sa'yo. Laki-laki na nito. Sige, teacher, Nakikita kukunin ko mo yung ba, pinakamalaki ate? ko. Nakikita Pasok nyo mo? na yan. Nakikita Aking mo? mga... Ayan. Ala. Ayan. Ang laki! Oh, di ba? Panis. Yan ang big book. You say big book. Hindi ka nagsasalita. 72 ka sa akin. Ulit. You say big book. Big book. Book. Not book. Bisaya? Teacher naman eh. Magkikwento na ako, mag-start na ako magkwento, Sige, ha? proceed. Sige. Alam niyo ba, ang title ng ating kwento ngayon ay tungkol sa Sino Marunong Magbasa? Pwede bang pakibasa ng mga bata at cute? 1, 2, 3, go! Tama, alam niyo ba, isang araw sa lugar ng Jerusalem, matapos umakyat ni Jesus sa langit, ay Ay! merong isang taong Ay, sorry, teacher. Ay, wait lang, hindi kita abot. Nakalimutan ko yung gamot ko. Ano ba yan? Palo ka ng palo. Inumin mo yung gamot mo. Papa principal kita. Ay, bakit? Magsumbong ka. Okay na, teacher. Okay, go. Matapos umakyat na Jesus sa langit, Ikaw sunod. ay sinabihan niya ang kanyang mga disipulo na merong bababang banal na espiritu sa inyo. At kayo ay magiging saksi ko sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa buong daigdig, teacher. Talaga? Talaga. Dudugtungan ko yan. At hindi lamang ang ang 12 disciples ni Jesus ang nakatanggap ng banal na espiritu. Alam niyo kung ilan? Ilan? Hindi lamang sila 12, kundi 3,000. Kayo nga? Very good. 7. Okay. At hindi lamang yun. Tinanggap nila ang Panginoong Jesus at bumabanga ang banal na espiritu sa kanila. O, diba? Sino gusto ng banal na espiritu sa buhay nila? Say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kayo po. Okay. Sige, proceed, Bornok. Ayun nga, teacher. At doon na nga, nagsimula na magsalita ng iba't ibang lingwahe ang mga disipulo ni Jesus. Teacher, pusin mo na. Ayan. At hindi lamang yon, kundi sila ay nagpabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At doon nagsimula ang tawag dito. Ano tawag doon? At doon nagsimula ang pagkilos ng Panginoon sa atin. At dito nga nagtatapos ang kwento. Gusto niyo bang i-take out yan? Ay, ha. Ang laki niyan, di kasya sa nila, Mamimili teacher. tayo, yung behave. Sige, teacher. Sige Meron pa na. tayo bukas. Babay na. Hindi. Bas.
Okay, Tatabi na namin sa goodbye. teacher, ah. Goodbye, children. Bye-bye, teacher. Diyan ka na. Kayo wala talaga? Mga 70. Goodbye. See you next year. Nakakatakot ka. Lolo. Wow, grabe, Lolo. Ang galing naman ang kwento mo, Lolo. Ayun. Grabe. Bumaba pala yung banal na espiritu no, ng araw ng Pentecost. Tapos, hindi lang 3, hindi lang 12, kundi 3,000 tao yung naging saksi. Wow! Lolo, ayun na po ba ang kailangan? Gas? Paano naman po kapag may nasira? Ano po ang kailangan? Magandang katanungan yan, Jidros. Kapag siyempre nasiraan ang sasakyan, kailangan itong ipagawa. At kailangan ito ng maintenance. Pakiulit. Maintenance. Tama. Kailangan ito ng maintenance o PMS. Preventive Maintenance Services. Ano nga ulit? Preventive Maintenance Services. Tama. Ayun ang kailangan kapag nasisiraan ang mga sasakyan. Ngayon, meron ako ditong garahe kung saan ko pinapark yung mga sasakyan at aking ginagawa. Kinukumpini ko ito. Dito po, Lolo. Kailangan po, pakilalayan yung lolo ninyo at nahihirapan Lolo ako naman. umakyat. Grabe naman to. Yan. Dito, yung aking garahe. Kung saan, kinukumpuni ko ang mga sasakyan. At kapag nato'y nasisiraan. Ngayon, meron akong istorya na humahalin tulad, Jidros, sa iyong mga katanungan. Panoorin ninyo ito. Kalawang araw, sama-sama tumanaw. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Aming nakita. Nabulag-buling nakakita. What? Nakakita? Ang pagbabago ni Saul. Noong unang panahon, may isang lalaking nagngangalang Saul. Siya ay kilala bilang isang taong may matinding galit sa mga tagasunod ni Jesus. Para kay Saul, ang mga Kristiyano ay kaaway. Hinahabol niya sila, ipinapahuli at inilalagay sa kulungan. Akala niya, tama ang kanyang ginagawa. Akala niya, pinaglilingkuran niya ang Diyos. Ngunit, isang araw, nagbago ang lahat. Habang si Saul ay nasa daan patungong Damascus, ay may biglang liwanag na nagmula sa langit. Mas maliwanag pa ito sa araw. Siya ay napahulog sa lupa at nakarinig ng isang tinig na nagsasabi, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? nanginginig na sumagot si Saul. Sino ka, Panginoon? Ang tinig ay nagsabi, Ako si Jesus na iyong inuusig. Sa sandaling iyon, nangyari ang hindi inaasahan kay Saul. Nawala ang kanyang paningin. Ang dating malakas, ngayon ay wala nang makita. 3 araw siyang bulag. 3 araw na walang lakas, walang direksyon, kundi ang mag-isip at magpakumbaba.
hanggang sa ipadala ng Diyos si Ananias, isang alagad ni Jesus, upang ipanalangin si Saul. At nang ipatong ni Ananias ang kanyang kamay, parang may nahulog mula sa mga mata ni Saul at siya ay muling nakakita. Hindi lang paningin ang nagbago, kundi ang kanyang puso. Dahil sa Diyos, may isang mirakulong nangyari. Ang dating taga-usig, naging tagapangaral. Ang dating kaaway, naging lingkod. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ang buhay ng isang tao ay posibleng mabago. Ito ang kwento niya. Ang dating Saul, ngayon ay naging Paul. Wow! Grabe, Lolo! Grabe yung kwento mo. Ngayon pala yung kwento ni Paul. Hindi lang pala yung pangalan niya yung nabago, pati yung puso niya at yung buhay niya. Oo naman, gaya ng mga sasakyan kapag nasisiraan at ito ay nagagawa. Lolo, kung tapos na po tayo sa gas, sa maintenance, ano na po yung susunod? Siyempre, kapag nasasakyan, nalagyan mo na ng gasolina at nagawa na ito o na-repair na, ang kailangan natin gawin, pwede mo na itong ibiyahe. Tama! Pwede mo nang ibiyahe ang iyong sasakyan. Ngayon, meron ulit akong sasakyan dito yung aking pamamasada nung kabataan ko pa. Ito ba yung Lolo? Tama! Ayan yung aking jeep na ginagamit ko kapag ako ay namamasada. Alam mo, Sean, Apo, meron ulit akong istorya na makakatulong ayon sa iyong mga katanungan. Panoorin ninyo ito. Ikatlong araw, sama-sama tumanaw. Aming nakita, may tapang sa harap ng madlang. What? May tapang? Good afternoon, everyone. Today, we have a special guest. Ladies and gentlemen, please welcome Peter, the disciple of Jesus. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako si Pedro. May napapansin ba kayong kakaiba sa aking mga kasamahan? Sila'y nagsasalita ng may tapang. Sa tingin nyo, mga lasing ba sila? Hindi. Ito ang gawa ng Diyos. Sinabi ng Diyos, bababa sa inyo ang Espiritu Santo sa inyong lahat. At alam kong kilalang-kilala nyo si Jesus, tama? Si Jesus ang nagbigay ng himala, nagpagaling ng mga may sakit, at nagmahal. Pero siya'y pinako sa krus. Ngunit alam niyo yung pinakamabuting balita? Siya'y hindi namatay. Siya'y hindi natalo ng kamatayan. Hindi nanalo ang kaaway.
Kaya maaring kayo nagtatanong, Pedro, ano ang gagawin ko para makilala ko si Jesus? Una, kayo'y magsisi. Talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Kilalanin si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas. At kayo'y magpabautismo sa pangalan ng Panginoon Diyos. Ngayon, sino dito ang gustong makilala si Jesus? Sino dito ang gustong tumanggap kay Jesus? Pakitaas ang inyong mga kamay. Libo-libo ang gustong tumanggap kay Jesus. Nagagalak ang Panginoon Diyos sa hapong ito. At ito ang patunay na may buhay na mababago. Maraming salamat. Wow! Grabe, Lolo. Peter. Si Lolo naiiwan. Grabe, Lolo, no? Yung mga kwento mo sa amin, paganda ng paganda, no? Ang lupit mo din, eh. Ganun talaga, Apo. Mas malupit ang ating Panginoon. Oo, tama. Tama. Eh ngayon naman po, Lolo, nakakapunta na tayo sa iba't ibang lugar. Pwede po ba nating ibahagi yung mga nalalaman natin? Oo nga, no? Oo naman, Apo. Siyempre, ang mga kaalaman, hindi dapat natin ito ipinagdadamot. Kaya nga ako narito. Tinuturuan ko kayo ng aking mga experience o mga natutunan. Ibinabahagi ko sa inyo nang sa gayon, kayo rin ay matuto. Ganun pala yung Lolo. Ano, Lolo? Tara, bahagi na tayo. Dito muna tayo. Tayo ay magbabahagi ng ating mga kaalaman. Daan-daan, Lolo. Ngayon, Jean Rose, Apo, meron ulit akong istorya na pumapatungkol sa pagbabahagi ng kaalaman. Panoorin ninyo ito. Dapat na araw, sama-samang tumanang. Bip, bip, bip. Aming nakita, pag-ibig niya'y pinadala. What? Ipinadala? Philip and the Ethiopian official. Paano ko naman maintindihan ang isinulat nito ni Isaias? Gayon man, hindi ako nakakaintindi kung ano man ang nakasulat sa scroll na ito. Sabi dito ay meron daw isang ipinadala. Sino naman iyon? Hayaan niyo pong ipaliwanag ko sa inyo para maintindihan niyo po ang laman ng nasa scroll na yan. Dahil ang ipinadala po dyan ay ang ating Panginoon na tagapagligtas. At alam niyo po ba na siya po ang bida sa kaligtasan ng salvation? Talaga ba? Eh kung ganun ano pang hinihintay natin? Bautismuhan mo ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Philip and the Ethiopian official. Grabe, Lolo. Grabe, Lolo. Si Philip. Na-amaze ako sa mga kwento mo, ha? Ganon. Dapat, katulad ni Philip, ibinahagi niya ang kanyang karunungan patungkol sa Panginoon. Tama, eh. Lolo, meron pa ba kasi? Tapos na tayo sa gas, sa maintenance, naglakbay na rin tayo at nagbahagi na rin po tayo ng salita ng Diyos. Eh, ano na po bang susunod? Magandang katanungan yan. Siyempre, kapag nagamit na natin, nalagyan na ng gasolina, nagawa na ang mga sasakyan, nakapagbiyahe na, at ibinahagi ang mga kaalaman, dapat meron kang goal. Goal? Tama! Meron kang goal kung saan ang iyong patutunguhan dapat nakapokus lang. Nakatuon ang iyong isipan sa iyong paroroonan. Kaya mo, tara dito, ipapaliwanag ko sa inyo upang lubusan ninyong maintindihan ang mga inyong katanungan. Meron ulit akong istorya na pumapatungkol sa kung saan ang kanyang paroroonan ay nakakamtan niya.
Panoorin ninyo ito. Ikalmang araw, sama-samang tumanaw. Bip, bip, bip. Aming nakita, bayan niya'y nagkaisa. What? Nagkaisa? Even they heard the news, Jerusalem was torn in two. He prayed to God, oh, show the way. Help us build, please make a way. Oh, God, brick by brick, stone by stone. God gave strength, we're not alone. Side by side, big and small, Nehemiah built the wall. The enemy laughed, it won't stand tall, but Nehemiah prayed through it all. With sword in hand, they worked each day. God was with them all the way. By fire, brick by brick, stone by stone. God gave strength, we're not alone. Side by side, big and small, Nehemiah built the wall. When troubles come, don't be afraid. God gives strength, He makes a way. Stand up strong, hear His call. With God's help, we'll build it all. Take Lord, brick by brick, stone by stone. God gave strength, we're not alone. We're not alone. Side by side, big and small, Nehemiah built the wall. Hey kids, join me. Oh, Lolo, lupit. Gets ko na, Lolo. Yung sinasabi mo kanina, kailangan nating magpatuloy. Tama ba, Lolo? Kailangan mo ng goal. Oo, ganun pala yung Lolo eh. Tapos na tayo sa gas, sa maintenance, sa paglalakbay, sa pagbabahagi at sa pagpapatuloy. Eh, Lolo, tapos na ba tayo? Ngayon, yung mga katanungan nyo, naunawaan nyo na ba? Opo, Lolo. Ikaw, galing. Ginos, naunawaan mo na? Opo, Lolo. Kayo, naunawaan nyo na ba? Mahina, naunawaan nyo na ba? O yan, kung gayon, naunawaan nyo na, tayo'y sumaya! Huling araw, ang kwento ay natapos na. Sama-sama, lahat naunawaan na. What? Naunawaan? Yay! Oh, paano ba yan? Ngayon, naunawaan nyo na, pwede na muna kaming magpahinga at panoorin nyo muna ito. Sige, hanggang sa muli. Paalam! Alam! Hello! Asan ka na ba?
Paupuin niyo po si nanay. Nay, upo po kayo. Ang pagtulong ay isang kayamanan. Ngayon, ihanda natin ang ating sarili, ang ating puso at isipan at tunghayan ang kwentong ihahandog ng grades 1 to 4. Araw ng Sabado, sa isang baryo, mayroong isang ina na nagngangalang Mara. Si Mara ay isang simpleng ina na ang mundo ay umiikot sa isang ngiti. Ang ngiti ng kanyang anak. Sa bawat araw, ang pagod ay hindi alintana. Basta't makitang ligtas at masaya ang kanyang anak. Oh, sakto anak. Kanina pa kita inaantay. Parang malate ka ata. Galing po ako school eh. Kapagod. Kawawa ka naman. Sige, saktong-sakto meron akong hinandang pagkain para sa'yo. Talaga po? Alam kong pagod na pagod yung paborito kong anak. Halika. Opo eh. Wow. Ayan, kumain ka anak para mabusog ka. Hinanda ko talaga yan para sa'yo. Ganyan ang pakiramdam nila araw-araw. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at tawanan, may masakit na katotohanan na mahirap tanggapin. Okay ka lang ba? Ito ang malubhang sakit ni Lyra. Sige mga bata, hintayin na muna natin si Dumating ang linggo para kay Aling Mara, hindi ito basta araw. Ito ang araw ng kanyang paglilingkod bilang isang Sunday school teacher na buong pusong nagmamahal sa mga batang tila walang nagmamalasakit. Ako, anong oras na? Wala pa rin si Teacher Mara. Hello, Teacher B! Oy! Hello, Teacher Mara. Pasensya na po kasi may inasikaso lang po ako sa bahay. Kasama niyo po pala si Lyra. Ako, Eh, kanina pa po kasi naghihintay yung mga bata. Sige po, salamat po. Sige po, Ako na maiwan po ko na po bahala. kayo, ha? Sige po. Mga bata! Ayan, kasama ko yung aking anak, si Lyra. Ayan, masaya ba kayo ngayon? Ayan, tayo na syempre ay magsisimula sa ating gawain sa hapong ito. Ayan, tayo muna ay mag-pray. Ayan, pikit tayo manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, meron si teacher hinanda para sa inyo. Gusto ni teacher gawin niyo yung pinaka-best nyo para mamaya pipili si teacher ng pinakamaganda kasing ganda nyo, syempre. Okay ba yon? Ayan, ito para sa'yo. Ayan, para sa'yo yan ha. Ayan, dapat gandahan niyo yung gawa ninyo ha. Ayan, share kayo dyan. Ay, sige mga bata, wait lang ha, may titingnan lang si teacher. Oh, halika. Okay ka lang ba? Ba't ka nandyan? Napadaan lang po. Halika, sumama ka sa amin. Pwedeng-pwede kang sumama sa amin. Ano bang pangalan mo? Jessa po. Jessa. Mga bata, si Jessa. Ayan. Meron tayong kasamang bago ngayon. Gusto ni teacher maging friend kayo sa kanya, ha? Ayan, mga bata, tapos na ba? Okay, pwede na pa ni teacher makuha? Dahil magkikita tayo ulit sa susunod na linggo. Ayan, pwede ba tayong tumayo? Ayan, at hanggang dito na lamang, hanggang sa muli. Paalam! Jessa, pwede ka ba namin makausap? Halika.
Kasi napansin namin bakit ganyan yung itsura mo. Okay ka lang ba? Teacher, sa totoo lang po, hindi po ako okay. Bakit? Kasi po, sa bahay po namin, lagi po akong binubugbog. Tapos minsan po, pinalalayas pa ako. Tingin ko nga po, hindi na po ako mahal ng mga magulang ko eh. Hindi yan totoo, Jessa. Alam mo ba? Walang magulang ang hindi nagmamahal sa kanilang mga anak. Tulad ko, mahal ko kayo, mahal ko yung mga tinuturuan kong mga bata. Kaya mahalaga kayo sa akin. Kaya tulad mo, mahalaga ka sa amin. Totoo Importante ka. Totoo po ba yun, teacher? Mahal niyo po ako? Siyempre naman, Jessa. Ito pala, kasama ko yung anak ko. Si Lira. Jessa. Ayan, kaya Jessa, sana or sa susunod na linggo, gusto ni teacher, makita kita ulit dito Umatin ka ulit ng Sunday school para makasama ka namin. Okay ba yon? Po. Sige, mag-iingat ka sa pag-uwi. Paalam. Po. Nay, gusto ko pong makilala pa yung bata kanina, si Jessa. Gusto ko po siyang maging kaibigan. Pwede naman, Lira. Eh di, ibig sabihin po nun, isasama niyo ako sa Sunday school? Yes, isasama kita tuwing Sunday. Sa Sunday school, promise. Yay! Makikita ko na si Jessa! Dumaan muli ang araw ng linggo sa simbahan. Oo. Ang tagal ni Teacher Mara. Ate, okay na. Hello? Sorry po. Hello? Teacher Mara? Yes po. Pwede po ba kayong pumunta dito saglit sa area niyo po, sa Sunday school area niyo po? Kasi po, may emergency po. Sige po, hintayin ka po namin, Teacher Mara. Sige po, teacher. Papunta na po ako. Sige po, teacher. Bakit hindi ako mahal? Teacher B, ano pong... Kasi hindi po namin makontrol yung galing. Jessa, okay ka lang ba? Jessa, di ba sabi ko sa'yo? Sige na, dili, magsiuwi na. Sabi ni teacher, nandito kami para sa'yo, hindi ka nag-iisa. Okay ka lang ba? Halika. Ano ba nangyari sa'yo, di ba? Sabi ni teacher, kami nagmamahal sa'yo, hindi ka nag-iisa. Ayoko na po. Pagod na po ako. Wala po nagmamahal sa akin. Hindi yan totoo, Jessa. Pwede ba kitang ipanalangin? Jesus. Inilalapit ko po, Panginoon, ang buhay o Diyos ni Jessa sa inyo, Panginoon. At naniniwala po ako, Panginoon, na hihipuin niyo po siya, Panginoon. Sa pamamagitan, Panginoon, ng inyo pong banal na Espiritu, Lord God. Inilalapit po namin, Panginoon, ang buhay niya, O Diyos. Inaalis sa iyo, Panginoon, ang kanyang buhay, Panginoon. Dinggin mo, O Diyos, ang aming panalangin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil mabuti ka, Panginoon, sa buhay ni Jessa, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Jessa, lagi mong tatandaan kapag kami nangyayari sa iyong mga ganitong bagay, lagi mong tatandaan na tumawag sa Panginoon. Unang-una mong gagawin na manalangin at huwag mong kakalimutan na si Lord laging nakikinig sa iyo at sa ating mga panalangin. Okay ba yon? Sige. Lumipas ang maraming araw. Dumating ang kinakatakutan ni Aling Mara. Nay! Oh, Lira!
Okay ka lang ba? Nahirapan ako, umiga. Uminom ka muna ng tubig, Lira. Nahirapan ako. Dadaling kita sa ospital. Hindi ko na kaya. Wait lang. Kayanin mo, anak. Dadaling kita sa ospital. Wait lang. Halika na. Halika na. Ako, umiga. Halika na. Dadaling kita sa ospital, anak. Ayoko na. Hello mga bata! O sige, maya-maya mag-uumpisa na tayo ha. Ay, late! Oy! Naku! Sakto-sakto, naghihintay din kami talaga sa'yo. By the way, ako muna ang makakasama nyo ngayon ha, sa Sunday school ninyo ha. Kayo lang po, teacher? Opo, wala muna si Teacher Mara ha. Okay lang ba? Bakit po? Kasi, mga anak, kasi merong emergency sa bahay nila Teacher Mara at kailangan si Teacher Mara kasi doon eh. Ano pong nangyari, teacher? Kasi anak, si Lira hindi makahinga at sinugod siya sa ospital. Kaya kailangan si Teacher Mara. Ang tanging may tutulong lang natin ngayon ay ipanalangin siya. Opo, teacher. Sabi po sa akin ni Teacher Mara, kapag daw po kailangan po natin ng tulong, mag-pray lamang daw po tayo sa Panginoon. Tara po, mag-pray po tayo. O tara, dito tayo. Halika. Nalangin tayo sa Panginoon. Kapag ni Teacher Mara, tsaka si Teacher, tsaka si Lira, sana ginagawa ng Kaya tawagin natin ang Panginoon ng tawagin natin ang pangalan ng Panginoong Jesus ng 3 beses. Jesus! 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 Panginoon, Jesus! Alam po namin nakikinig po kayo sa amin. Alam po namin nariyan ka. Alam po namin. Jesus, sabi po sa akin ni Teacher Mara, pag kailangan ko daw po ng tulong, pag nahihirapan daw po ako, tumawag lang daw po ako sa iyo. Pero Jesus, ngayon po, Jesus, sila po yung nahihirapan. Jesus, tulungan mo po sila. Jesus, alam ko po, nariyan ka po, makikinig ka po sa bawat pray po namin, Jesus. Jesus, sana po, maging okay na po si Lira, Jesus. Huwag mo pong pababayaan may mangyaring masama po sa kanya. Bigyan mo po ng kalakasan si Teacher Mara po, tsaka si Lira. At gabayan mo po sila. Jesus, sana po next week po, makita na po namin sila. Sana po okay na po si Lira, Jesus. Po. Tinulungan po nila ako. Gamit po kayo, Jesus. Alam ko, Jesus, tutulungan mo din sila gaya ng pagtulong mo sa akin noon. Kaya, Jesus, sa'yo po namin pinagkakatiwala ang buhay ni Lira. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige na, magsiupo na muna tayo doon ha. Tayo patuloy na manalangin. Pagpatuloy natin ang ating panalangin para kila Lira at Teacher Mara, okay? Sige na. Mag-ayos na kayo, ha? Teacher B? Wala pa rin po si Teacher Mara po, tsaka po si Lira. Kasi, pasensya na mga anak ha. Wala pa kasi talaga akong balita kay Teacher Mara eh. Hindi ko pa alam. Hindi pa tumatawag si Teacher Mara sa akin. Hintayin na lang natin ha. Maghintay tayo kung sila ay tatawag ha. Oh, hello, Teacher B. Teacher Mara! Lira! Ay. Teacher Mara, alam niyo po ba, pinag-pray po namin kayo ni Lira. Salamat sa inyo, Pwede ba kayong umupo? Ayan, may sasabihin sa inyo si teacher. Alam niyo ba, mga bata? Salamat una sa lahat sa Panginoon kasi narinig niya yung panalangin niyo, yung panalangin natin. At gusto kong magpasalamat sa inyo kasi hindi niyo nakakalimutang manalangin. Kaya lagi niyong tatandaan na gaano kahalaga ang panalangin. Okay ba yon? Dear teachers,
Napakahalaga po ng panalangin sa bawat isa. Sana po this year, 2026 DBBS, una po natin gawin ay ang manalangin. Maraming salamat po. I was running in the dark, chasing light on my own. Empty hands, heavy heart, searching for a home. Then you came like a wind, like a flame in the sky. Now I'm burning with a purpose. I'm alive, I'm alive. Chains are broken, fear undone. Now I shine like the rising sun. You breathe your fire into me. Now I'm moving victory. I'm not walking blind, I'm led by truth. Power falling down, making all things new. Fill this room, invade my soul. Let the Spirit take control. Spirit reign, come and take your place. Let your fire fall and fill this place. Every heart, every tongue, every nation cry. Holy Spirit, rain from the sky. Break these walls, shake the chains, let it pour, let it blaze. Spirit Sige po, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magko-close sa ating po service po ito. Hallelujah, Lord! Salamat, Panginoon, Lord, sa hapon pong ito, sa natapos, Lord, ng divided class of the Turbo Believers, Lord. Tunay nga, Panginoon, we need your Holy Spirit. We need your fire, Lord God. Lord, bigyan niyo po, Panginoon, Lord, ng revival lahat po ng churches na dumalo po sa hapon pong ito. Lord, salamat po sa buhay ng mga teachers, co-pilots, navigators, and chief racers. Salamat po! Binabalik po namin si Lord na may mataas na papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Maraming salamat po! Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning again.